Bakit ako magsisimba? Puro naman ipokrito yung mga yan. Puro naman mga makasalanan ang nasimbahan. I don't think ipokrito kayo. Makasalanan, oo. Pero yun nga ang ating simbahan, ang sa palagay ko tanging institusyon na kapag nagre-recruit ng miyembro, ang isa sa mga major qualifications, dapat makasalanan ka. Ay, ba't ako magsisimba? Puro naman mga makasalanan yan. Aminin mo na lang kasing tinatamad ka. Aminin mo na lang kasing ayaw mo magsimba. Huwag mo nang isisi sa iba. Habang tayo mga makasalanan, kailangan natin ng simbahan. Dito tayo ikinagamot ng ating Panginoon na pinakadakila nating manggagamot na siyang mismo nagsabing, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng doktor, hindi ang malulusog. Na siya mismo nagsabing, naparito ako, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. At ikaw yan, ako yan, tayo yan. Kanina po ay nagkikita-kita, nagpulong-pulong, ang lahat ng mga pare dito sa Diocese of Malolos kasama ng mga representative ng laiko para balangkasin, buuin ang ating planong pastoral for the coming year. At isa sa mga highlights sa yung report ni Father Benny Justiniano, siya ang commission head ng Commission on Evangelization, nagpa-survey sila dito sa ating diocese. Hinggil sa mga Katoliko na nagsisimba tuwing linggo. And it's quite alarming na I think nasa 38% lang ng kabuong bilang ng mga Katoliko dito sa ating diocese. Ayon sa survey, ang nagsisimba tuwing linggo. At hindi ito nalalayo sa nakaraang survey sa buong bansa natin. So higit kalahati ng bilang ng mga Katoliko sa buong Pilipinas ang hindi nagsisimba, ni hindi nagagawi ng simbahan tuwing linggo. At para dito, sa akin, sa pantaha ko lang, naniniwala ako na maraming dahilan. Pero sinisigurado ko na hindi mawawala sa maraming mga dahilan, yung dahilang kung minsang naririnig nating sinasabi. Bakit ako magsisimba? Puro naman ipokrito yung mga yan. Puro naman mga makasalanan ang nasimbahan. Baka nakarinig na kayo ng ganiyang dahilan. Ang tanong, tama po ba yan? Siguro alamin muna natin kung ano ibig sabihin ng pagiging ipokrito. Ang pagiging ipokrito, yung salitang ipokrito ay galing sa salitang Grego na ang pinakaugat na ibig sabihin ay an actor in a theater. Lalong-lalo na nung mga unang panahon, ancient theater, na ang mga actors ay nagsusut pa ng maskara. Basically, sila ay umaakto ng isang karakter na hindi sila. So iba yung pinapakita nila sa tunay na sila. Basically, ang ibig sabihin ng pagiging ipokrito sa konteksto ng pinag-uusapan natin ngayon sa sermon na ito, yung sabihin mong banal ka, pero sa totoo lang, makasalanan ka. Yun ang sinabi ni Jesus sa mga eskrib at pariseyo. Actually, yung binasa po nating ebanghelyo ay bahagi pa ng pagkastigo ni Kristo sa mga pariseyo. Kung tutuusin, ang mga pariseyo, madalas itong sumamba. Sinasaulo pa nila ang banal na kasulatan, pati na mga kautusan. Pero sinabihan sila ni Kristo ng ipokrito. Sa ebanghelyo ngayon, ito yung isa sa patunay ng kanilang pagiging ipokrito. Pinagpapatayo nila ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng kanilang mga ninuno o magulang. Sa gayong paraan, sinasabi ng ating Panginoon, sinasang-ayunan ninyo yung ginawa ng mga magulang ninyo sa mga propeta. Pinatay ito nila. Kahit ito'y hindi nila aminin, yun talagang nasa sa loob nila. Sapagkat tandaan natin, ang ating Panginoon ay nakababasa ng kalooban ng tao. At wag na nga naman silang lumayo. Si Juan Bautista, siya mismo, si Kristo, na itinuturing nilang propeta nung kapanahonan nila. Anong gagawin nila? Hindi nga ba't papatayin din nila? Kaya't yung akusasyon, yung sinabi ni Kristo sa mga pariseyo, mga ipokrito kayo. Nagkamali ba si Kristo ron? Hindi. Sapagkat tunay silang ipokrito. Dahil kine-claim nila na sila ay banal, pero sa totoo lang, sila ay makasalanan. Claiming you are one thing, and then you are living another thing. That is hypocrisy. So balik tayo dun sa tanong, yung akusasyon ba sa atin? Yung mga nasa simbahan naman yan, puro ipokrito yan, puro mga makasalanan yan. Tama ba sila? Well, kayo po ang makasasagot yan, pero para sa akin, lalong-lalo na kayong mga madalas ko namang ma-encounter, kahit tuwing linggo,
I don't think hipokrito kayo. Makasalanan, oo. Pero yun nga kinlaim na ba natin na banal tayo? Kinlaim na ba natin na hindi tayo makasalanan? Sino bang nagsabi sa atin na tayo banal na? Sino bang nagsabi sa atin na hindi tayo makasalanan? Wala naman. In fact, ang ating simbahan, ang sa palagay ko'y tanging institusyon na kapag nagre-recruit ng miyembro, ang isa sa mga major qualifications, dapat makasalanan ka. Sapagkat para sa mga makasalanan, ang simbahang dahil ang simbahan ay ospital kung saan ginagamot ni Kristo ang mga makasalanan. Kapag ikaw ba ay may sakit at kinakailangan mong ipa-ospital, sasabihin mo sa nagpipilit sa iyong dalhin ka sa ospital, ayoko sa ospital. Maraming may sakit doon. Siyempre, ospital yun Magiging ospital ba yun? Kung puro malulusog yung nandoon? Same thing. Magkakaroon pa kaya ng gusaling simbahan, gusaling sambahan, kung wala ng mga makasalanan? Ano pang silbi ng simbahan kapag lahat tayo hindi na mga makasalanan? Kaya nga sa langit, wala ng gusaling simbahan kasi hindi na ito kailangan. Pero habang tayo mga makasalanan, kailangan natin ng simbahan. Dito tayo ikinagamot ng ating Panginoon na pinakadakila nating manggagamot na siyang mismo nagsabing, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng doktor, hindi ang malulusog. Na siya mismong nagsabing, naparito ako, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. At ikaw yan, ako yan, tayo yan, sapagkat lahat tayo ay may sakit, lahat tayo ay makasalanan. Kaya hindi tayo ipokrito dahil hindi natin kine-claim na banal na tayo. At tama namang tayo mga makasalanan dahil inaamin naman natin yan. At hindi pagiging ipokrito yan, pagiging totoo nga po yan. Kaya sa mga nagsasabi na ipokrito ang mga nagsisimba, lalo na tuwing linggo, nagkakamali po kayo, pasensya na. Kasi hindi naman namin sinasabing banal na kami. Narito kami kasi may sakit kami, makasalanan kami. Kayo po ba walang sakit? Kayo po ba banal na? Kung hindi pa, ba't wala kayo dito? Kung minsan yung mga nagsasabi na, ba't ako magsisimba? Puro ng mga makasalanan yan. Aminin mo na lang kasing tinatamad ka. Aminin mo na lang kasing ayaw mo magsimba. Wag mo nang isisi sa iba. Hindi ba't ang pagiging ipokrito ay yung sasabihin mong okay ka na? Kung sa totoo lang ay hindi pa. Okay na po ba kayo? Kung hindi pa kayo okay, dapat nandito rin kayo. Sama-sama tayo. Kasi ang sabi sa aklat ni Propeta Jeremias 3:23, mapapalintan ba ng Etiope ang kulay ng kanyang balat? Maalis ba ng isang leopardo ang batik sa kanyang balahibo o katawan? Hindi. Same way, mababago ba natin ang ating sarili ng tayo lang? Hindi. Kailangan natin ng tulong niya. Kailangan natin ng manggagamot. Kailangan natin ng pagmamahal at awa niya. Yun ang babago sa atin. Yung pagmamahal at yung awa niya na syempre mararamdaman natin kahit saan. Pero pinakamararamdaman natin sa ospital ng mga makasalanan sa simbahan. Yun ang isa sa mga mukha o ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagod. Nabibigatan sa kasalanan, napapagod na rin sa kasalanan. Kaya sana, wag na po tayong magsiraan, wag na po tayong magpulaan. Ikatuwa nga natin na may mga nagsisimba. Sapagkat for all we know, kung nagkakasala man yung mga nagsisimba, malamang sa ayaw din nila yun. Na chismosa sila, na nagpapa-5-6 sila, na may kirida sila, na nangungutang silang hindi nakapagbayad. Gives them the benefit of the doubt sapagkat masamang manghusga. Ngayon, kung pinagsasabay talaga nila yung pagsisimba at yung paggawa ng masama at hindi na sila nakukonsensya, problema na nila yun. Hindi mo na problema yun. Ang problemahin mo, bakit ka hindi nagsisimba? Pare-pareho po tayong mga makasalanan. Pare-pareho nating kailangan ng simbahan. Ito po sana ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Amen.